na narinig natin ay inilatag yung detalye at yung evolution ng policy ng dating Presidente Duterte in relation sa kanyang drug war policy. Na-mention na rin yung mga co-perpetrators ng Presidente. Na rinig natin yung Oplan Toka, Oplan Double Barrel, at na-mention na rin si Bato de la Rosa, yung mga pitch hits na kasama niya, NBI Director Pidea, at pati na rin si Bongo. Dahil dito, makikita yung parang evolution nung siya ay mayor, na yung policy ay ginamit niya habang siya yung mayor, na mention yung laod, yung kumbaga killing fields, na kung yung mga sinasalvage ay doon binibury, na mention na rin yung term na neutralizing. Pag neutralize yung isang tao, ibig sabihin pinapatay yan. Yung unang speaker na lawyer, sinabi niya kung paano involved at siya ang cause at kung si Presidente Duterte ang cause ng nangyayari sa policy na yan, na it all leads to the president. Nung siya ay mayor at nung siya ay naging presidente, bago siya naging presidente, sinasabi niya that if I were to be elected president, yung ginagawa ko sa Davao, ito rin ang gagawin ko sa Pilipinas. Iisipin mo kung yung sasabihin ng mga defenders ng dating Presidente Duterte ay it's all bluster, it's all part of his persona na mag-exaggerate. Itong sinasabi ng mga prosecution lawyers or who are identified with the prosecution would belie all of it. Kasi from the point of view of government policy, from the point of view of one prosecutor, naging government policy yung pagpapatay sa mga high-value targets at sa mga poorest of the poor. Naging gera yan sa mga poorest of the poor. At isang lawyer din ay inilustrate kung sino yung mga mahihirap na naging biktima ng drug war policy ni Presidente Duterte. Kaya talagang pag naririnig mo yun, marirealize mo na narinig mo na yun noon, before. Naririnig natin sa Rappler, naririnig natin sa mga kwento, naririnig natin sa TV na pinag-uusapan ng mga pundits noon. And then itong mga tatlong prosecutors doon sa nagre-represent ng mga drug war victims, doon sa trial prosecutor, maririnig natin how the president, the ex-president Duterte, Mr. Duterte, has fostered enough clout at magiging helpless ka kung yung pagpo-prosecute ay sa Pilipinas. Kaya kailangan, dahil there is not a chance na mapoprosecute ito sa Pilipinas, talagang sa Hague ang pagpo-prosecute dito. Na-mention pa nga si parang ni-refer pa rin nga si Attorney Vitaliano Aguirre, na siya yung lawyer ng mga parang lawyer ng mga so-called persons associated with the DDS, for which reason itong mga nilatag ng mga prosecutors, in-enumerate nila yung ebidensya. Itong proseso kasi ay ang pagkukumbinsi ng mga prosecutors sa mga judges para sasabihin na meritorious yung kaso nila kay Presidente Duterte, at for which reason kailangan may trial at kailangan na he should be there, he should be present during the trial. One thing more, yung mga sinasabi ng mga prosecutors ay na-mention na rin yung mga potential witnesses na sinasaad itong mga nangyari sa ating bansa during that period, during that drug war.
of the former President Duterte.